kung sino man yung chief of staff na tinawagan or kung sino man yung congressman na tinawagan, napaka-importanteng lumabas, ilantad at siya mismo ang magsalita. Ako si Tina pa. So ang sabi niya, pangalanan ni Pulong. Darating po tayo dyan, relax lang. Ha? Makikita naman natin yung boboto in favor of the impeachment or not. Ha? Baka doon pangalanan ni Pulong. Doon tayo sisingil sa kanila. Kung sila, pinili nila ang maleta, atin ang boto. Inyo ang maleta, inyo ang bit, amin ang boto. Singilin natin. Hindi naman po pwedeng boboto tong mga to. Walang maleta. Walang envelope. Ay! Sinabi na ni Chanko yan. 6 na kongresista o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang bumotong pabor para lumusot sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang, nag-uusap-usap na ang iba't ibang partido kaugnay sa impeachment proceedings. Ang pinakamalaking partido sa Kamara, ang Lakas CMD, nakakailang pulong na raw. Pero hindi raw dinidiktahan ng Lakas CMD ang mga miyembro nito. It's a conscience vote, no? Walang magiging stand ang partido kundi Conscience vote o maleta vote? O hindi raw dinidiktahan, pero minamaleta. Nagtatanong lang po, tama po ba ako o tamang-tama? depende doon sa mga miyembro kung ano ang kanilang paniniwala at walang sapilitan kasi ganun talaga yun eh. Ayon kay Garin, sa 81 miyembro ng Lakas CMD sa Kamara, kalahati o higit pa raw ang pabor sa impeachment. Ayun. More than half, no? Ang sagot niya, dun sa Lakas CMD, more than half. Tandaan niyo po yung sinabi niya, more than half pabor sa impeachment. O sa maleta. Sige. Baka 2/3 will be in favor, 1/3 will not be. It's a moving number. Even if it's our moral obligation and our duty. Siyempre meron ding iba na iisipin nila, ayaw nila na magkaroon ng political enemies. Meron ding iba na mga nagsasabi na initially okay, pero merong factor kasi may mga groups with influence, no, na, or let's say merong mga kumakausap din sa kanila na to protect, no, the Vice President. Ang Party List Coalition na alyansa ng mga party list representatives hindi pa raw nagpupulong. Pero sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sa mga party list, more than half of it. Yung isa, sa Lakas CMD, more than 50%. Ang sagot naman nito sa mga party list, more than half. Parang iisa script nyo, brad. Ridon! Pwede ba kitang ma-interview? One-on-one lang, ayos lang. More than half daw eh. Di ba? Pareha sila. But anyway, ako sa akin lang tanggalin na yung party list. Hindi naman binoto ng diretso yan ng taong bayan eh. Hindi po lahat ng party list Pero kasi yung mga ayos, binubulok lang ng mga namumulitika. Hindi naman nila napagsisilbihan yung talagang kanilang purpose dyan. Would most definitely support impeachment. Tsaka, hindi pa kayo nagmi-meeting. Paano mo nalaman kalahati? More than half. Wag mo ka nga ganyan-ganyan, ha? Paano mo nalaman? At tsaka ikaw ba tagapagsalita ng mga party list? The Vice President. sa ngayon binabalangkas na ng House Committee on Justice ang committee report na maglalaman ng resolusyon at articles of impeachment. Nakatakda itong aprobahan ng komite sa May 4. Ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos sabihing ginagamit ang pondo sa distrito para pilitin ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment. Ngayon naman ay nagsasabing ginagamit daw ang mga SALN para pagbantaan ang mga kongresista. Pero ang mga nakausap naming kongresista, wala naman daw naranasang ganito. Wala pong ganyan na pressure, and in fact, mas mahihirapan pa po kami na i-justify at magbulag-bulagan kung kami po ay boboto ng hindi sa
for determination of probable cause, samantalang sumisigaw po yung mga ebidensya na nasa harapan po namin. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mong 'yan? Ito sinabi ni Pulong. Dati ang ginagamit maleta. Pera-pera sa madaling salita. Ngayon ang ginagamit panakot. Salin. Siguro babawas na ang budget. So, yung mga nakatanggap before or yung mga maraming natanggap before at napasok sa corruption, sisilipin. Yung si BP Sara nga na maayos ang salin, sinilip. Paano pa ikaw kurakot? Halimbawa, ikaw ay congressman na kurakot. Tatakutin ka, sisilipin salin pag di ka pipirma. Kaya magbabantay tayo. Pag sinisilip ang salin, ibig sabihin, lalo na't hindi pumirma, tama si Pulong. Pag hindi pumirma tapos binigyan ng kaso-kaso, tama si Pulong. Ganyan naman nangyayari. Ginigipit yung mga nagsasalita. Katulad ni Defensor, Jay Sonsa. Diba? Ngayon, congressman. Ngayon, tingnan natin, sinong sinungaling? Si Pulong o si Paul, si Pulong o itong mama na ito. Pero makikita natin, chances are, sabi nga ni Chanko, may kapalit ang pirma nila before. So malamang ganun din ngayon. So dalawa lang yan. Nabibigyan yung boboto for the impeachment of BP Sara or takot masilip ang salin. Chances are, kurakot. Diba? Titingnan natin ngayon. Makukonek naman natin yan eh. Diba? I believe the best way forward is to put faces on those accusations. Kung sino man yung chief of staff na tinawagan or kung sino man yung congressman na tinawagan, napaka-importanteng lumabas, ilantad at siya mismo ang magsalita. Ako si Tina pa. So ang sabi niya, pangalanan ni Pulong. Darating po tayo dyan, relax lang. Makikita naman natin yung boboto in favor of the impeachment or not. Baka doon pangalanan ni Pulong.